Gagawa tayo ng Turkish manta. Meron tayong ito, flour, ayan siya guys. Ang ingredients lang dito sa ating dough ay dalawang itlog at 2 cups ng flour. Pinch ng salt. And then, tansya lang siya na tubig. Sa hindi masyadong basa yung ating dough. Ang gano'ng kalambot ng kanyang dough ay parang, siya, tainga. Kalambot. Usap. Kaya ako gumawa nito guys, para ilagay ko sa sa ref. Nag-imbak ako nito guys dahil hindi basta madaling gawin. Kaya marami ang ginawa ko. Dahil kapag gusto kong kumain ito, or ang asawa ko, mahilig din siya nito, kukuha na lang sa ref. Kasi matagal ito gawin guys. Mga pagkain lang, mahirap gawin katulad nito. Itong manta, sa padolma, mahirap sila gawin. Hindi mahirap gawin, pero matagal matapos. Iyan ay yung problema. Kung sa negosyo naman, ang puhunan natin ay pagod ang puhunan. Pero hindi ito negosyo guys. Ano lang to. Sa amin lang to, pagkain lang namin to. Kasi mahal to sa market nila. Mahal. Kaya mas masarap din naman to dahil maraming laman. Doon sa market, walang laman. Merong laman, pero maliit. Tapos, hindi natin alam kung malinis pagkagawa nila. Kaya, dito tayo sa ating sariling homemade manta. Mahirap sa una pa lang, sa umpisa pa lang. Pero pag tuloy-tuloy na, try lang, na natuto ka rin. Pasensya na sa Tagalog ha. Hindi kasi ako Tagalog Bisaya. Ayun. Pero naiintindihan nyo naman, di ba? Ayos lang yan. Dito, kailangan kunting pasensya ka dito sa paggawa ng pagkain nila. Mahirap, pero masaya. Yun lang. Ang puhunan dito. Puhunan. Tapos kunting, flour kapag medyo madikit. Lagyan ng flour. Tapos ganunin lang, Nagturo sa akin ito yung mother-in-law ko. Magaling siya magpunto. Ayan siya. Dati, first time kong gumawa, butas-butas siya. Sana ngayon hindi siya magbutas-butas. Magbutas. Ayan siya, Wow! Masarap ang pagkain nila dito, guys. Lalo na nasanay ka na. Masarap. Sa umpisa nung pagdating ko talaga dito, natikman ko yung pagkain nila. hindi ako nasarapan, pero yan, gana na rin akong kumain. Parang akong Turkish dito. Sanay na sa pagkain nila. Parang same lang din kapag yung asawa ko pupunta yan sa Pinas, masasanay din yan sa pagkain dyan. Huwag na mag-arte-arte, pang asawa mo ko. Kumakain naman talaga yan siya. Pero mamimili. So siya, sticky. Lagyan ulit. Matagal kong mapalaki ito guys. Kaya pasya siya malaki dyan na mataas ang ating video ngayon. Okay na to. Ayan, okay na yan siya. Tapos, gamitan natin ng panghiwa. Dahil ito ay madaling gawin. Katulad ng, kaysa pa ba? Magkutsilyo. Matagal. Tsaka, hindi pantay-pantay. So, ito, nabili ko lang, tumula lang. Nasa mga ontele. Ontele, maybe tele, I think. Iwahain lang natin to ng box. Ayan. Maliit lang na box. Pero depende kung kapag malaki din ang ilagay na karne. Ang karne natin ngayon ay hindi siya lamb, cow meat. Akala ko, ang binili ng asawa ko, akala ko lamb. Sabi niya, cow meat pala. Cow meat tayo ngayon.
Dahil wala tayong tupa. Malapit na kapag mag-kurban. Kurban nila dito. Ihaw-ihaw yan sila. Mahal lang ano nila dito eh. Giniling. Lagyan natin siya ng kima. Cow meat. Kunti-kunti. Dahil lagyan natin ito. Last na tong do. 4 na do ito eh. Hiniwa ko ng 4. Tapos last na ito. Yung iba nalagay ko na sa ref. Pinalamig ko muna. Tapos pag naging bato na, lagay ko siya sa plastic. Tapos lang guys, kapag gusto niyo kumain, kumuha lang kayo sa ref, then iboboil lang ito. Parang na itong siomai guys. Pero ang partner ng siomai, kailangan may soy sauce, ganun. Pero dito, ang sa kanila, yogurt. Yogurt ang sa kanila. Healthy. Yeah. Healthy ang pagkain nila dito. So, healthy din naman sa atin. Ayan siya guys. Fast forward. Ito siya. Kailangan natin i-fold dahil lahat nalagyan na natin ng cow meat. Para hindi siya magdikit, lagyan natin siya ng flour. Siya. Fold it like this. Hindi siya madikit. Yan, dikit na. Ayan o. Ganun lang siya. Diba? Ayan. Look. Ay! Nahulog. Ganito siya. So cute. Ayan siya o. Ito maganda. Ayan. Maganda diba? Oh. Hi! Pinoy ako. Ayan guys, natapos na ating pag-fold nito. May natira pa tayong kima. So ayan, meron ako dito na frozen na. At ayan, sanay, na siya, maging bato na pala. Okay. Look. Naging bato na siya guys. So, meron ako ditong plastic. Pwede natin ilagay dito. Tingnan nyo. Bato na siya. Ang ating manta. Tingnan nyo. Kita ba? So, ilagay natin siya dito. So, ayan. So, siya nilagay. Kaya pang malakas ang vacuum tayo. Ganito lang ginagawa ko guys. lasang harina. Wait lang. Hindi pa Italian ko muna. Ganito. Ayan guys. May manta na ako. Ito lang natin ilagay. Ayan. Ito, ilagay muna natin ito sa ref. Sarap nito guys. Lalo na pag may yogurt. Yogurt at tomato paste with olive oil. Yan. Ilagay natin ito sa ref. My ref. Here's the us. Ayan, meron akong dolma. Meron akong lahana dolma. So, meron pa pala ako, oh. Sana'y malamig na din ito. Meron pala akong manta. Sus lang atin to. Ayan, bato na rin siya. Ayan, may sobra pa ako. Baka bukas gagawa pa ako. Para, pag gusto kong kumain, madudukot agad sa ref, diba? Lulutuin na lang. Ano hinanap ko? Ito straw. Medyo di siya totally nakuha yung hangin. Pero okay na rin to. Ito yung ginagawa ko pag meron akong mga pagkain na dito, no hot. Kasi ginagawa ko, ganito yung ginagawa ko. Nahanan ko ng hangin. Diba, okay na rin to. Kasi wala, diba? Meron na ako ilagay sa ref. Bawang. Ano rin to? Kasi marami ang binili ng biyanan ko. Maraming garlic na binili. Kaya para hindi ito masira, ilagay ko sa ref. Ganun lang. Ganun lang tayo dahil hindi tayo mayaman. Kailangan mag-mindset din, di ba? So, ayan lang guys. Tapos na aking pag-struggle sa pagkain Turkish manta. So, ayan lang. Bye-bye.